Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, pag-uusapan natin ang mga issue patungkol po sa mga abogado ni Atong Ang at nitong si Julie Patidongan. Ngayon po, balikan muna natin itong balita na ito ng bilyonaryo patungkol po sa sinasabing pagbibitiw ni Lorna Kapunan bilang abogado ni Atong Ang. Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Kapunan. Pero duda rito ang isa pang abogado ni Ang. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Umuugo ngayon ang usap-usapan na nagbitiw na si Attorney Lorna Kapunan bilang legal counsel ng negosyante at bilyonaryong si Atong Ang, na itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabongero. Kanina, nagsadya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang isa sa mga abogado ni Ang, na si Attorney Caroline Cruz. Pero anya, We just actually met the other lawyers, just preliminaries. And we'll be having, I submitted my supplemental affidavit. Yun lang naman. We meet the other lawyers and our team as well. So wala pa namang just preliminaries. unang lumabas na out na si Kapunan dahil nais niya raw mag-focus sa paghahanda bilang isa sa mga private prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa isang text message sa Billionario News Channel, sinabi ni Attorney Cruz na fake news daw ito. Sinubukan naming kunin ang kumpirmasyon kay Kapunan mismo, pero hindi pa ito sumasagot. Sa bahagi naman ng House Prosecution Panel, hindi pa raw parte ng private prosecutor si Kapunan. Well, to be honest with you, si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang, dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Una na ring napabalita na may mga agam-agam na ang kamera kay Kapunan dahil sa koneksyon niya sa kontrobersyal na si Ang. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. So, dyan po sa balita na yan ay sinabi po, pinabulaanan ng kampo ni Atong Ang na fake news daw po ang pag-alis nitong si Attorney Lorna Kapunan. Ayan, fake news daw po at hindi totoo na umalis bilang abogado ni Atong Ang si Attorney Lorna Kapunan. Kasi nung mga nakarang araw po, yan yung nabalita. Ngayon, kung yan po ay fake news at hindi po yan totoo, ibig sabihin, abogado pa rin ni Atong Ang, etong si Attorney Lorna Kapunan. At hindi to nagbibitiw bilang abogada ni Atong Ang. Ngayon, saan kaya nanggaling itong balita na ito? Dahil nung panahon po ng last week, kumalat po yan sa social media, napakarami pong nag-post ng patungkol sa pagbibitiw na yan. Pero hindi po ito kinumpirma ni Attorney Lorna Kapunan patungkol po sa sinasabi nga ng Billionario News Channel. At kung totoo na siya ay nagbitiw para mag-focus sa sinasabing impeachment trial na magaganap para kay Sara Duterte, tignan natin kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Kasi nga po, kung iniwanan ni Attorney Lorna Kapunan etong si Atong Ang kalagitnaan ng laban, umpisa pa lang ng laban, ibig sabihin nito baka merong nalaman si Attorney Lorna Kapunan na magpapahirap sa kaso ni Atong Ang at mahihirapan siyang ipagtanggol ito. Ngayon, meron po kasing pahayag din itong si Attorney Lorna Kapunan patungkol po dito sa sa kanyang pagiging abogado. Sabi nga po niya nakakasense siya. Nakakasense po siya ng right and wrong. Sa isang interview niya last May ba 'yon? Hindi. Last 9 months ago. Sinabi po ni Attorney Lorna Kapunan na siya daw po ay kumbaga alam niya kung ano ang tama at mali. Kaya po siya nananalo sa mga kaso
dahil nga daw po meron siyang sense ng nase-sense niya kung ano yung tama at mali. At dito nga po sa kanyang pagiging pag-join niya sa prosecution team para sa impeachment trial, ang sabi nga niya dito ay nasa this is the right side of history. Yan ang kanyang binabanggit dito po sa mga interview. Ayun, ito, nakita ko na. Net 25 pala yon, Net 25. Ayan. I have very strong sense right and wrong. Diba? I have a very strong sense of right and wrong. Yun po yung tanong sa kanya ni Corina patungkol sa kung paano nananalo sa mga kaso etong si Attorney Lorna Kapunan. Na-check ko rin na noong palang 2016 ay meron po siyang plano na kumandidato bilang senador. Meron din po siya ditong nakita natin dito sa balita na ito. Attorney Lorna Kapunan, guilty daw po sa kasong unjust vexation. So, normal lang yun sa mga abogado magkaroon ng mga ganyan na mga kaso. Hindi may iwasan, lalo na si Attorney Lorna Kapunan, napakagaling nitong abogado, di ba? Ang dami na nitong hinawakang kaso na mga nananalo. Ang mga kliyente niya talaga, yung mga masasabi natin, talaga mga popular na tao dito sa mundong ibabaw. Dito sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, dahil nga, di ba, nabanggit ko nga sabi ko kung mahirap ipagtanggol si Atong Ang, baka yun ang dahilan. Kaya itong si Attorney Lorna Kapunan ay nagbitiw bilang kanyang lead counsel. Ngayon po, punta naman tayo dito sa balita ng Manila Bulletin. Ayan, Manila Bulletin. At ang nakalagay po dito, yan, law firm withdraws as counsel of accused Patidongan in case of missing Sabongeros. Yan po yung balita na yan. Okay, at ang sabi po dito, the law firm of accused and now whistleblower Julie Dondon Patidongan has withdrawn as his legal counsel in the case of missing Sabongeros pending before the Manila Regional Trial Court. The withdrawal of the law firm as far as Patidongan's case is concerned was confirmed by DOJ Prosecutor General Richard Anthony D. Padulyon in an interview with journalists. Yan po ang sinabi po dito. At dito, however, he also said the law firm withdrew from representing Patidongan when the accused started making public statements on what he allegedly knows about the disappearance of the Sabongeros. Nako, kung si Atong ang iniwanan ni Attorney Lorna Kapunan, ibig sabihin din ba nito si Julie Patidongan iniwanan din? Dahil mahirap ipagtanggol si alias Totoy sa korte. Yun ba ang ibig sabihin niyan? Kasi kung yan po ang ibig sabihin niya mga ganyang kilos, yung mga ganyang pag-alis ng mga abogado nila, diba parang magtataka ka ba't nagwi-withdrawhan itong mga abogado? Dito kay Atong Ang, may isip natin. Baka kaya iniiwanan dahil nga po matibay ang ebidensya. Ngayon, dito kay Julie Patidongan, baka kaya po siya iniwanan dahil naman daw po sa pagiging madaldal ni alias Totoy sa harapan ng media. Kasi alam niyo naman, syempre, napakaraming isinisiwalat ni alias Totoy at maaaring lahat po ng kanyang mga binibigkas sa harapan ng media ay nakukuha po ng kabilang panig. Nakukuha ng kabilang panig at napaghahandaan ang laban sa korte. Pwede yun ang dahilan. At pwede rin naman, ito, naisip ko lang pwede rin naman dahil nga sinabi ni alias Totoy na makapangyarihan at maraming pera. Yung kanyang kalaban dito, yung mastermind daw po sa issue ng mga Sabongero,
Alam natin nababanggit diyan yung mga takutan, 'di ba? Parang tinatakot daw po yung mga tao, hindi kaya tinakot itong mga abogado ni alias Totoy, kaya umalis na din po ito sa pagiging abogado ni alias Totoy. Hindi kaya ganon? Baka siya po ay kaya iniwanan ay dahil para bitawan yung kaso merong nanakot, o baka merong nag-alok ng malaking reward, 'di ba, sa pag-iwan kay alias Totoy. Ano kaya, 'di ba? Tayo naku-curious talaga tayo. Nagtatanong tayo, ano ang dahilan para iwanan si alias Totoy? Kasi nakikita naman natin, tama naman yung mga sinasabi ni alias Totoy. Nagkatotoo naman, 'di ba? Katulad nun, sabi, may mga nandoon na tao sa ilalim ng taalik. May mga nandoon na mga sabungero. Ngayon, nung nagpunta doon ng PCG, DOJ, PNP, CIDG, NBI, SOCO, lahat ng law enforcement agency ng Pilipinas, nagpunta na halos doon at totoo na meron pong nakuhang mga kalansay. Ibig sabihin nun, tama ang sinasabi ni alias Totoy, pero bakit nga siya iniwanan ng kanyang mga abogado? Ibig sabihin ngayon, mga nakikita natin ay mga new set of lawyers na magtatanggol dito kay alias Totoy. Mga bago na to, hindi ito yung kanyang mga unang abogado nung siya'y lumalabas pa lamang at bineblurred pa ng media ang kanyang muka. So, yun nga kaya lang ang dahilan, napasama ang pagiging madaldal ni alias Totoy, napasama ang kanyang mga expose. Diba? Kasi yun nga yung naisip ko, siguro kaya iniwanan. Power off. Dahil pwedeng itong mga tao na mga abogado na magtatanggol sana kaya alias Totoy, mga siguro, baka naisip nila, naku, mapaghahandaan kami, pwede kaming matalo sa kaso dahil ang daldal ni alias Totoy sa harapan ng media. Di ba? Napakarami niyang dinamay. Itong si Attorney Caroline Cruz, si Atong Ang, si Gretchen, pati itong si General Jonel Estomo. At napakarami pang mga PNP na mga taga doon sa mga PNP sa ibang lugar. Di ba? Napakarami. Nasa 18 yata yung kanya idinawit, 'di ba? Kaya po palaisipan. Naisip ko, sabi ko, kung si Attorney Lorna Kapunan iniwanan talaga si Atong Ang, ibig sabihin mahirap ipagtanggol. So, kung dito rin kaya alias Totoy, baka ganun din, mahirap ding ipagtanggol, 'di ba? Mahirap ipagtanggol. Naiisip nila na baka matalo dahil sa kadaldalan na merong nag-offer or merong nanakot, 'di ba? Yan ang mga natin, mga hinala natin kung bakit po nangyari ito kay alias Totoy. So abangan natin kung anong update dito kasi po as of this moment, as of this day na nag-vlog tayo, wala tayong makitang balita na confirmation patungkol sa pagbibitiw ni Attorney Lorna Kapunan as abogado ni Atong Ang. Tignan po natin kung ano mangyayari. Tignan natin kung ano ang magiging kalalabasan nitong istorya na ito. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, naku, lalo na't maulan ingat-ingat po kayo sa mga baha, sa mga malalakas na hangin. Nakita ko po sa mga video, ang bagyong Krising ay talaga pong nananalasa. Pati habagat dyan po sa ating mga kapitbahay dito sa Luzon. Kaya po sana mag-ingat po kayo. Kanina lang brownout dito. Lakas din ng hangin dito sa amin So ingat po lalo na napakalakas ng mga ulan yung mga biglaang baha. Nako, maging ready po kayo maging alerto po kayo. So yun lamang po, ingat po kayo. Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.